Kumusta? Ako nga pala si JD. Pakita ko lang yung mga stocks natin ngayon. Meron tayong around 50 pieces ng gabay medallion. At meron din tayong 50 pieces ng habak de lana de San Benito. Ito yung keychain para sa mga nagta-travel, para sa kailangan ng gabay sa araw-araw na buhay, negosyo, career, love life, and health. Ngayon, ipopost ko to, nag-announce ako kahit tag 50 pieces to. Siguro 3 days ubos kagad to mga kabayan. Kaya para sa mga interesado, i-visit nyo yung link dyan sa comment section or yung yellow basket, i-click nyo. Pwede rin kayo mag-message para meron mag-assist. Pwede rin tayo international. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rudy. Tahimik na nagtatanghalian sina Tatay Rudy at Belinda. Pinagsasaluhan nila sa hapag ang nilagang kamote, saging, at mais na nahingi sa kapitbahay. Sa kalibliban ng lugar na kinalalagyan at sa kahirapan, wala na silang maaasahan kung hindi ang bungang yaman ng kalikasan. Nagkakapera naman si Tatay Rudy sa tuwing makakasama ang albularyong kaibigan na si Kasemyong. Paminsan salapi ang ibinabayad sa serbisyo at bilang tanda ng pagsama, binibigyan siya nito ng bahagi sa kinita. Pero sa mga nagdaang araw hanggang sa ngayon, walang lakad ang nasabing albularyo. Tay, hindi naman sa nagrereklamo ako Pero sa susunod na kain natin baka pwedeng may bigas? Wika ni Belinda. Napabuntong hininga si Tatay Rudy sa sinabi ng anak. Kahit siya gusto niyang makakain ng sinaing na bigas. Kung may mapagtatrabahuhan lang sana, siguradong mareresolba ang suliranin. Kaso wala. Buhat na rin sa kalagayan ng lugar at walang pinag-aralan. Matapos ang tanghalian, lumabas si Belinda nang hindi man lang nagpapaalam. Naintindihan naman ito ni Tatay Rudy. Ramdam niya ang sama ng loob ng anak. Noong nagdaang linggo pa ito nagrereklamo sa katayuan nila sa buhay. Minsan wala silang makain at tanging tubig na lamang ang laman ng tiyan. Kung saan-saan na nagpunta makahanap lang ng trabaho. Kahit sana pagiging katulong pero wala namang tumatanggap sa kanila. Sinubukan rin ni Tatay Rudy na humingi ng pabor sa negosyante ng hayop sa lugar. Meron itong malawak na piggery at poultry. Pero dahil dinaanan ng kakatapos lang na sakuna, pinahinto muna ang operasyon at pansamantalang nagsara. Dahil sa sitwasyon, mas lalong nalugmok si Tatay Rudy. Pinilit na lamang niyang lumunok at tumarap sa anak ng may mabigat na kalooban. Parang Rode, adyan ka ba? Wika ni Kasemyong. Napatigil sa pag-iisip si Tatay Rudy nang marinig ang boses ng kumpare, si Kasemyong. Pinagbuksan niya ito ng pintuan at pinatuloy. Ipinaghanda ng natirang tanghalian at nag-usap sa sala. Galing ako sa kabilang baryo. Hindi na kita sinabihan dahil masyadong malayo Sa baryong yon, maraming nabiktima ng engkanto at maligdo. Mapababae o lalaki. Kaya pakiusap ko sa inyo, paring Rudy. Sana pag-igihin mo ang pagbabantay kay Belinda. Hindi natin alam baka mamaya nakaabot na dito yung pambibiktima ng masasamang elemento. Nga pala, nasaan ba si Belinda? Tanong ni Kasemyong. Umalis Sumama yung loob sa akin dahil magdadalawang buwan na kaming hindi nakakakain ng kanin. Puro kamote at saging lang Siguro nasa kapitbahay lang yun. Hindi naman siya lumalayo dito. Tugon ni Tatay Rudy. Ay naku, may bigas sa bahay ko. Pumunta ka doon para mabigyan kita. 5 kilo naman yun Mag-isa lang ako, hindi ko mauubos. At isa pa, paminsan-minsan lang akong kumain ng kanin. Wika ni Kasemyong. Naku, nakakaya naman pare. Pero maraming salamat talaga
Tugon ni Tatay Rudy. Habang humahaba ang usapan sa pagitan ni Tatay Rudy at Kasemyong, hindi naman maipinta ang mukha ni Belinda. Nakaupo ito sa nagkukumpulang bato sa kakawyan. Nasa tabing daan nito, may mangilan-ngilan na dumadaan. Wala siyang ibang naisip kung hindi ang kahirapan ng buhay. Masyado ding malayo ang paaralan at dahil sa kawalan sa aspetong pinansyal, hindi siya nakapag-aral, bagay na lalo pa nitong ikinagalit sa mundo. Napapatanong at kinekestyon na rin ng dalaga ang Panginoon. Bakit naman yung iba sagana yung buhay? Tapos kami ni tatay naghirap. Akala ko ba, ginawa mong patas yung lahat ng nandito sa mundo? Bakit kami, hindi pinagpala? Kahit kanin at ulam lang sa bawat pagkain ayos na, pero malabo din. Wika ni Belinda sa sarili habang nakatingala sa kalangitan. Sunod-sunod na buntong hininga ang ginawa ng dalaga. Pilit na pinapakalma ang galit sa kalooban. Nang mapansin ang pagdilim ng kalangitan at banta ng ulan, tumayo ito mula sa pagkakaupo. Lumapit sa puno ng talisay sa unahan para makisilong. Malapad at mayabong ang dahon ng talisay, kaya hindi madaling mabasa ng ulan. Ayaw pang umuwi ng dalaga sa tahanan, kaya nagpalipas muna ito ng oras sa kakawyan. Ilang sandali pa tuluyan ng bumuhos ang malakas na ulan. Sumiksik na rin si Belinda sa puno ng talisay para maiwasan ang talsik nito. Lumalakas na rin ang hampas ng hangin. Nagsimula nang magparamdam ang kulog at kidlat. Niyakap na lang niya ang sarili para kahit papano maibsan ang lamig ng simoy ng hangin. Sa paglipas ng ilang minuto, mas lalo pang lumakas ang ulan. Nainis na si Belinda dahil nababasa na ito at bumabaha ang tubig ulan sa paanan. Nabasa na rin ang suot na tsinelas. Narumihan ng putik ang paa at binti. Namitas ito ng dahon sa tabi upang ipunas sa dumi. Kaso lang lalo lang itong kumalat. Mahigit isang oras na ang lumipas. Malakas pa rin ang buhos na ulan. Nababagot na si Belinda at tila basang sisiw na nakaupo sa ibabaw ng nakausling malaking ugat ng puno. Habang nasa ganong posisyon, hindi niya namalayan ang pares na mga mata. Kanina pa ito nagmamasid sa kanya. Napakinggan din ito ang mga hinaing sa buhay at hindi sinasadyang makabuo ng plano upang tumulong. Makalipas ang 30 minuto, dahan-dahan nang tumila ang ulan. Nabuhayan ng loob si Belinda at nagsimulang pinagpagan ang sarili. Nang umaliwalas ang kalangitan, nagpa siyang umuwi ang dalaga pero bago yon, napatigil siya nang mapansin ang kakaibang kinang sa likod ng punong nasilungan. Nagtaka ito dahil hindi niya ito napansin kanina. Inakala pang bato lamang, pero nang ikutin at tignang mabuti, maging mata niya ay kuminang. Teka, salapi! Wika ng dalaga. Hindi niya naalintana ang paligid. Nagmamadali itong lumapit. Sinimulang punuin ng baryang pera ang bawat bulsa. Kahit barya lang, marami kong iipunin. Nang wala ng bulsang mapaglagyan, binuhat na ni Belinda ang kahon ng pera. Walang lingon-lingon, dinala papunta sa tahanan. Maingat itong dumaan sa likod para hindi makita ni Tatay Rudy. Kausap pa rin ng ama si Kasemyong. Dinala niya ang kahon sa kwarto. Hindi mapigilang mapatili sa tuwa. Ilang sandali pa kumatok na si Tatay Rudy sa kwarto. Belinda, nandiyan ka ba sa loob, anak? Tanong ni Tatay Rudy.
Nagmamadaling itinago ni Belinda sa ilalim ng higaan ng kahon ng barya, maging ang mga nasa bulsa. Pagkatapos nakangiting humarap kay Tatay Rudy, nagtataka naman ang tatay sa kilos ng anak. Nandito po ko, Tay. Bakit po? Akala ko ba lumabas ka? Opo, kanina. Abala po kayo sa pakikipag-usap kay Ninong Semyong eh. Kaya sa likod na ako dumaan para hindi kayo maistorbo. Tugon ng dalaga. Ganun ba? Yung bigla mong pagtili, ano bang nangyari? Tanong ng ama. May naalala lang po ko, Tay. Wala po yun. Wika ni Belinda. O siya, maligo ka dahil nabasa ka ng ulan. Mukha kang basang sisiw oh. Baka magkasakit ka pa. Hinayaan na ni Tatay Rudy si Belinda. Nagmamadali naman itong lumabas at nagsimulang maligo. Wala silang banyo na pwedeng paliguan ng hindi nakikita ng kahit na sino. Kaya habang naliligo, malinaw siyang nakikita ng pares na mga mata. Kalmadong bumubuga ng usok mula sa hinihit-hit na sigarilyo. Komportable itong nakaupo sa malaking sanga ng puno sa hindi kalayuan at patuloy na nagmamasid kay Belinda. Habang si Belinda naman, nakakaramdam ito na tila may nakatingin sa kanya. Kaso hindi matukoy kung saan at kung sino ito. Naiilang na siya sa hindi malamang dahilan. Kaya naman binilisan niya ang kilos at nagmamadaling pumasok. Matapos makapagbihis, nagbulsa ng pera at nagpaalam na pupunta sa tindahan. Ayaw sanang pumayag ni Tatay Rudy. Ilang minuto ang kailangang lakarin bago marating ang tindahan. Kaso nga lang, mapilit si Belinda. Hayaan mo na lang ang anak mo, pare. Sa tindahan naman ang punta niyan eh. Wika ni Semyong. Kahit nababahala si Tatay Rudy, hinayaan nito ang dalaga. Nabili ni Belinda ang lahat ng luho pagdating sa pagkain. Nagulat pa si Aling Nansing dahil sa dami ng pera na dala ni Belinda. Belinda, wag mo sanang mamasamain ano? Ay saan ka nakakuha ng malaking pera? Kahit barya-barya to, malaking halaga. Tanong ni Aling Nansing. May nagbigay lang po, Aling Nansing. Sige po una na po ako. Tugon ni Belinda. Sinundan na lang ng tingin ni Aling Nansing ang papaalis na si Belinda habang hawak-hawak ang baryang binayad. Hindi niya maiwasang mapatitig at mapatanong kung saan ito nanggaling. Kaso nga lang, isinawalang bahala na lamang at nagpatuloy sa gawain sa tindahan. Pagdating ni Belinda sa tahanan, makikita sa mukha ni Tatay Rudy ang pagkagulat. Kakarating lang niya galing sa paghatid kay Semyong. Pagkakita sa anak na maraming bitbit, kamuntikan pang mabitawan ang dalang supot ng bigas. Hoy Belinda anak, saan ka ba nanggaling? Tanong ni Tatay Rudy. Naku tay, pinagpala tayo ng langit. Halika na, kain po tayo. Tugon ni Belinda. Nagtatakang naupo si Tatay Rudy sa harapan ng hapag. Napapatingin siya sa bawat putahing ihain ni Belinda at labis ang pagkatakam. Halos napuno ang mesa sa mga pagkaing nakahanda. Tay, wala na munang tanong kumain na muna tayo. Wika ng dalaga. Kagad sinunggaban ni Belinda ang mga putahe. Napasubo na rin si Tatay Rudy dahil sa sarap. Halos isang lunukan lang ang ginawa. Hindi niya maiwasang mapatanong dahil kung tutuusin, wala naman silang pera para makabili ng ganitong putahe. Alam niyang may kamahalan ang lutong ulam ni Aling Nansing. Hindi rin ito basta-bastang nagpapautang. Tay, asahan niyo po simula ngayon, hindi na tayo maghihirap.
makakakain na tayo ng ulam at kanin 3 beses sa isang araw. Meron pa tayong pang merienda. Tapos, yung kape na gustong gusto mo, bibili natin yun. Kahit kalabaw, bibilhan kita para hindi ka na manghiram kapag gusto mong mag-araro. Napatigil sa pagsasalita si Belinda. Teka lang Belinda, ano ba yung sinasabi mo? Kung makapagsalita ka, parang nakahukay ka ng ginto sa kailaliman ng lupa. Tanong ni Tatay Rudy. Higit pa sa ginto ang nahukay ko, Tay. Sinasabi ko sa inyo. Tugon ni Belinda. Diyos mio kang bata ka, kung ano-ano yung sinasabi mo eh. Kapag ikaw gumagawa ng kalokohan na, at sumugod dito si Aling Nansing para maningil ng mga utang, malalagot ka talaga sa akin. Muling wika ni Tatay Rudy. Tay, hindi po ko nangutang. Bayad na po yan. Sabihin mo nga sa akin Belinda, sumali ka ba sa kilusan ng kawatan tapos nagkapera ka? Umayos ka nga! Muling wika ni Tatay Rudy. Grabe ka naman, Tay. Ginawa mo naman akong kriminal sa paratang mo. Pero hindi. Basta wag na lang po kayo magtanong. Kung anong ihain ko sa hapag, kainin nyo na lang po. Muling wika ni Belinda. Napapailing na lang si Tatay Rudy. Dala ng gutom, ibinalik na lamang ang pansin sa pagkain at hindi na nagtanong pa. Panay rin ang pagsulyap sa anak. Hindi ito kampante sa mga sagot nito. Pagkatapos kumain, nagpaalam si Belinda na aalis muna. Ayaw magpapigil kaya hinayaan ito at habang wala siya, pinasok ni Tatay Rudy ang kwarto ng dalaga. Wala siyang nakita nung unang pagpasok. Hinalungkat pa nito ang bawat sulok maging ang ilalim ng higaan at aparador. Kahit saan pumunta, walang nakitang anumang maaaring magbigay ng sagot sa mga katanungan. Nang mapagod ay lumabas na lamang at inintay ang anak. Pasado 5:00 ng hapon dumating si Belinda. Nagulat ito kanina sa dalang pagkain ng anak. Pero mas nagulat ito ngayon. 2 malalaking plastik ng damit ang dala nito para sa kanilang dalawa. At marami pang supot ng delata at iba pang pagkain at gamit. Samahan pa ng malaking hita ng karneng baboy. Tay, tulog naman, nanonood lang po kayo dyan eh. Wika ni Belinda. Hindi makapagsalita si Tatay Rudy habang tinutulungan ang driver ng tricycle. Pinapasok ang mga pinamili ng dalaga. Maging ang driver na si Paeng, nagtataka sa nangyari. Manong, galante pala kayo ngayon. Nakapangasawa ba ng mayaman si Belinda kaya biglang yumaman? Sa halaga ng binili ng anak mo, mukhang mas mayaman pa kayo kay Don Tiburcio doon sa bayan. Wika ni Paeng. Huwag ka na magsalita dyan, Paeng. Mas mabuti pang bilisan mo yung pagpasok ng ibang pinamili ni Belinda. Wika ni Tatay Rudy. Maging siya ay walang ideya sa mga nangyayari at kung paanong nagkapera ang anak. Pagkatapos may pasok ang lahat ng pinamili, kwestiyon niya si Belinda. Tapatin mo nga ako, Belinda. Saan ba galing ang pera? Ang dami mong pinamili oh, libo-libo ang halaga niyan. Saan ka kukuha ng ganong halaga? Wika ni Tatay Rudy. Tatay naman, akala ko ba malinaw sa'yo na hindi pwedeng magtanong? Tanggapin mo na lang po yung mga dadaling ko. Tugon ni Belinda. Belinda, maging ang ibang tao nakakalata sa kinikilos mo. Umamin ka anak, saan mo nakuha ang perang yan? Muling tanong ni Tatay Rudy. Ang kulit nyo naman, Tay. Bahala na nga kayo. Pabalang na tugon ni Belinda. Umalis ito ng tahanan. Hindi man lang nagsabi kung saan pupunta. Sinundan ito ni Tatay Rudy.
Pero mabilis itong nakalayo at kagad nawala sa paningin. Hinayaan na lang muna niya ang anak. Alam nitong huhupa ang emosyon ni Belinda at kusang babalik ng tahanan. Dumiretso na si Belinda sa puno ng talisay kung saan nahanap ang limpak-limpak na salapi. Naupo ito sa ilalim ng puno. Sumandal, naglabas ng sama ng loob. Habang mahinang sinasambit ang hinanaing, may mga tengang nakikinig sa kanya. Pinapakinggan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Belinda. Pasimple lang itong nakaupo sa malaking sanga ng puno habang nakayukong nakatanaw sa dalaga. Inilabas pa nito ang tabako. Dahan-dahang bumuga ng usok mula sa paghit-hit. Nagsimula ng dumilim. Direktang nahulog sa lupa ang nagbabagang abo ng tabako. Habang nagtatagal, naipon at naging tila sinadyang pagsunog. Natawa naman si Belinda dahil kahit papano, may ilaw sa paligid. Napatingin ito sa bawat sulok ng lugar. Hindi niya makita kung sino ang may gawa nito. Nagkipit balikat na lamang ang dalaga. Nagpatuloy sa paglabas ng sama ng loob. Lahat ng nararamdamang hinanakit sa ama. Habang nakikinig ang elementong nakatira sa punong sinilungan ni Belinda, nakaramdam siya ng awa at muli itong gumawa ng milagro. Ipinakita sa harapan ng dalaga ang yaman. Alam niya kung ano ang ikakasaya nito dahil sa reaksyon ng nasaksihan ng una. Hindi naman nagkamali ang elemento. Muling nakita ang masayang reaksyon ni Belinda. Labis-labis ang tuwa ng dalaga nang mapansin ang pagkinang ng barya na nakasilid sa kahon na nasa harapan. Hindi niya alam kung paano ito napunta roon. Ang mahalaga para sa kanya, meron siyang perang may panggagastos. Matapos mapagtanto na walang nakatingin, binitbit niya ang kahon at nagmamadaling lumakad pauwi. Natawa naman ang elemento sa kinilos ni Belinda. Nagsimulang mahumaling sa kanya. Marahil ikaw ang magbibigay ng kaligayahan. Sa paglipas ng oras, nababahala na si Tatay Rudy. Mag-aalas 8 na at wala pa rin si Belinda. Kanina pa ito pabalik-balik sa kusina at sa pintuan. Nakahanda na ang hapag pero hindi pa rin nakakabalik ang anak. Labis ang pag-aalala at naisipan ng hanapin ng dalaga. Binitbit ni Tatay Rudy ang paboritong karet. Lalabas na sana ng tahanan nang mapansin si Belinda sa daanan. May bitbit na kahon. Kumikinang ang laman. Belinda, ano yung hawak mo? Wika ni Tatay Rudy. Sa halip na sagutin, nilagpasan lang ni Belinda ang ama. Dumiretso ito sa kwarto. Maingat na inilapag sa papag ang kahon ng pera. Habang si Tatay Rudy naman, nakasunod lang ito sa dalaga at hindi makapagsalita sa nakita. Napapatanong kung totoo ang mga yon o palamuti lamang. Tay, mayaman na tayo. Bibilin ko ang lahat ng luho nyo. Basta, wag na kayo magtanong kung saan ko napulot. Wika ni Belinda. Nakatitig lang si Tatay Rudy sa kumikinang na salapi. Upang makasiguro, nilapitan niya ito at isa-isang hinawakan. Totoo nga. Totoo ngang barya to. Wika ni Tatay Rudy. Oo naman, Tay. Hindi ko naman uuwi yan kung hindi totoo eh. Tugon ni Belinda. Kung ganun, mayaman na tayo. Hindi na tayo maghihirap. Tanong ni Tatay Rudy. Tama ka, Tay. Ipagawa natin kagad bukas sa bukas yung bahay natin. Bibili natin ang lahat ng gugustuhin mo. Bilan pa kita ng 20 baka at kalabaw. Wika ni Belinda.
Labis ang tuwa ni Tatay Rudy dahil sa tanang buhay niya. Ngayon pa lang ito nakakita ng ganong karaming salapi. Lumaki siyang pobre. Bihira lang makahawak ng kahit barya. Kaya ganon na lamang ang saya nito. Nang gabing iyon, nagkamabutihan silang mag-ama dahil sa salaping tinuring nilang biyaya. Samantala, abot langit din ang ngiti ng elementong nagbigay ng yaman kina Belinda at Tatay Rudy. Matuwa lang kayo. Dadagdagan ko pa ang yaman nyo. Huwag kayong mag-alala. May kabayaran ang lahat ng yan. Wika ng elemento. Habang minamanmanan ng mag-ama ang yaman, hindi lumubay ang elemento at nanatili sa puno na malapit sa bahay. Kahit nakasara ang mga bintana at pintuan, malinaw niyang nakikita ang nangyayari sa loob ng tahanan. Pero si Belinda lamang ang natatanging pinagmamasdan niya. Bumubuga pa ito ng usok mula sa inihit-hit na tabako. Mas lalo pang napapangiti nang makitang nagubad ang dalaga para magbihis. Matapos nun, naiga si Belinda at natulog. Hindi naman pinalampas ng elemento ang pagkakataon. Binago nito ang anyo bilang makisig na binata. Tumabi sa natutulog na dalaga. Nang sandaling iyon, mas lalong nahumaling ang elemento nang maamoy ang bango ng katawan ni Belinda. Hinalikan niya ito sa leeg pababa sa balikat. Naging malikot pa ang kamay at kung saan-saan parte umabot. Habang ninanamnam ng elemento ang kasalukuyang nararamdaman, pagpapanta siya sa katawan ng dalaga, bigla namang nagmulat si Belinda. Napabangon, niyakap ang sarili habang tinitignan ng lugar. Sinindihan ng gaserang nakapatong sa katabing mesa. Sinuri ang bawat sulok ng kwarto. Wala namang makita na kahit sino. Kaya naman bumalik sa pagtulog ang dalaga. Kaso nga lang, muli niyang naramdaman ang paghaplos ng kung kaninong kamay sa braso. Nasaksiyan pa niya kung paanong umangat ang suot na bestida kahit hindi niya hinahawakan. Kinilabutan si Belinda ng mga sandaling iyon. Napasigaw ito, pero muling natahimik nang mapansin ang katabing lalaki. Sa paningin ni Belinda, perpektong-perpekto ang lalaki mula sa pisikal na anyo. May kung anong puwersa na bumubulong sa kanya. Ipaubaya ang sarili sa binatang kasama sa higaan. Makalipas ang ilang sandali, namalayan na lang ni Belinda. Gumaganti siya sa bawat halik ng lalaki. Naramdaman pa niya ang bawat haplos sa katawan at kung paano siya hinahawakan. Nang sandaling iyon, pinagsaluhan nila ang init ng gabi. Kinabukasan pasado 8:00, naalimpungatan na lamang si Belinda sa ingay ng pagpukpok ni Tatay Rudy na kasalukuyang kinukumpuni ang nasirang bahagi ng kusina. Hawak ng dalaga ang noo. Bumangon ito at gulat na gulat matapos mapansing walang saplot sa katawan. Tanging manipis na kumot lang ang nakatakip. Binalikan niya sa isipan ang nangyari. Napagtantong nakipagtalik siya sa hindi kilalang lalaki. Nagsimula na rin siyang kabahan nang marinig ang boses ni Tatay Rudy. Belinda anak, bumangon ka na nga dyan. Lalamig na tong sabaw eh. Kanina pa ako katok ng katok pero tulog ka pa. Wika ni Tatay Rudy. Nataranta si Belinda. Kahit wala sa wisyo dahil sa nangyari ay bumangon ito. Nagdamit at lumabas ng kwarto. Hindi naman siya makatingin sa mata ni Tatay Rudy. Anong problema na naman? Hindi ka makatingin sa akin. May ginawa ka bang ikakagalit ko? Tanong ni Tatay Rudy.
Wala po, tay. Medyo masakit lang yung ulo ko. Tugon ni Belinda. Upang maiwasan ang pagtatanong ng ama, nagsandok na ito at nagsimulang kumain. Ipinagpatuloy naman ni Tatay Rudy ang pag-ayos sa gagamitin sa pagkukumpuni ng bahay. Sa kabilang banda, hindi maiwasang maisip ni Belinda kung sino ang nakatalik kagabi. Sinubukan niyang itanong kay Tatay Rudy kung may dumating bang ibang tao sa tahanan. Pero ayon sa ama, wala namang dumating na bisita, kaya mas lalo siyang kinabahan. Hindi naman pwedeng panaginip lang. Damang-dama niya ang bawat kaganapan kagabi. Natigil lamang ang pag-iisip ng dalaga nang dumating si Kasemyong at may dalang paborito niyang pansit. Galing ito sa bayan. Naabutan ang nagtitinda kaya nabilhan ang inaanak. Pasensya ka na ha. Isang supot lang ang naabutan ko. Ang dami kasi nang bumibili. Mabuti nga't nakaabot pa ako eh. Wika ni Kasemyong. Ayos lang po, maraming salamat po ah. Tugon ni Belinda. Siya, sige na. Tutulungan ko na muna ang tatay mo. Kumain ka lang dyan. Muling wika ni Kasemyong. Iniwan ni Kasemyong ang inaanak at lumapit kay Tatay Rudy. Naabala sa pagtatabas ng kahoy at yero sa labas. O pare Semyong, nakausap mo na ba yung inaanak mo? Alam mo, akala ko habang buhay na kaming malulugmok sa kahirapan. Pero mabuti na lang, nakahanap ng yaman si Belinda, kaya eto. Wika ni Tatay Rudy. Yaman? Anong yaman? Saan nakahanap? Tanong ni Kasemyong. Yan ang hindi ko alam. Basta umuwi na lang si Belinda may dalang kahon ng barye. Sobrang dami. Kahit babawasan namin parang hindi nauubos. Biyaya talaga eh. Mamaya, magpapasama ako sa'yo para bumili ng kalabaw at baka doon kay Don Tiburcio. Tapusin ko lang to ha. Maupo ka muna. Tugon ni Tatay Rudy. Tumango si Kasemyong at bumalik sa loob ng tahanan. Wala na si Belinda sa kusina. Kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdan ang bahaging iyon at ang sala. Wala siyang napansin na kahinahinala o kakaibang enerhiya sa lugar. Noong aalis po muna ako, may bibilin lang po sa bayan. Wika ni Belinda. Ngumiti lang si Kasemyong. Nagmano sa kanya ang dalaga. Pero nang mahawakan niya ang kamay nito, naramdaman niya ang masamang kapit ng elemento. Napansin ang itim na usok na nakasunod kay Belinda. Nang mapagtanto ang mga nangyari, kagad siyang pumasok ng kwarto at naabutan na napapalibutan ng masamang enerhiya ang lugar. Napabitaw ng orasyon si Kasemyong. Binuksan nito ang papel na may lamang dinurog na kamangyan, sinindihan at inihipan. Habang kumakalat, unti-unting nawawala ang masamang enerhiya hanggang sa luminaw ang buong kwarto. Nilagyan niya ng kamangyan ang ilalim ng higaan. Sandaling nagdasal para maitaboy ng tuluyan ang kapit ng elemento. Nang hindi na ito maramdaman, lumabas siya ng kwarto. Sakto namang natapos na si Tatay Rudy sa gawain, kaya kagad niya itong kinausap. May mahalagang bagay tayong pag-uusapan. Paring Rudy, ano ba talagang nangyari sa bahay niyo? Tanong ni Kasemyong. Nagtaka si Tatay Rudy. Hindi niya inasahan ang tanong. Napatingin pa siya sa bahay bago sumagot. Kita mo naman na pinaglumaan na ng panahon yung bahay namin. Kaya ito, unti-unti kong inaayos. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Wika ni Kasemyong. Natahimik si Tatay Rudy at napatitig sa matanda. Hindi niya alam kung anong nararamdaman,
sa ipinapakitang emosyon ng kumpare. Bihira itong makitang galit. Hindi siya sanay at nakaramdam ng bahagyang takot. Bakit pare? Bilang albularyo paring Rudy, masasabi kong kinapitan na kayo ng masamang elemento, lalo na ang inaanak kong si Belinda. Tugon ni Kasemyong. Puno ng pagtataka ang itsura ni Tatay Rudy. Napaisip ito. Wala naman siyang ibang napansin sa anak, maliban na lang sa nag-uwi ito ng pera. Hindi rin niya naisip na madadawit ito sa kung anong elemento o engkanto. Naku pare, baka nasundan ka ng masamang elemento sa pagpunta mo dito sa amin. Wala naman ako napapansing kakaiba kay Belinda eh. Mukhang maayos naman siya eh. Wika ni Tatay Rudy. Sinubukan pa nitong ibaling kay Kasemyong ang sisi. Natatakot ito na baka totoo ang sinasabi ng matanda. Hindi na bago kay Tatay Rudy ang taong nabiktima ng engkanto. Saksi ito sa paghihirap ng nakababatang kapatid. Nawala sa katinoan. Araw-araw na nagdurusa habang pinagpepiestahan ng engkanto ang kaluluwa at katawan. Hindi nagtagal ang kapatid. Humantong sa maagang kamatayan. Ayaw niyang mangyari ito kay Belinda. Ito na lamang ang meron siya. Hindi niya kakayanin na mawala pa ang nag-iisang anak. Alam kong alam mo ang tinutukoy ko pare. Hindi na tayo pwedeng tumunganga. Buhay ng inaanak ko ang nakataya dito. Hinding-hindi ako makakapayag na may kung sinong masamang elemento na maglalakas loob na kunin siya. Wika ni Kasemyong. Napabuntong hininga na lamang si Tatay Rudy at lihim na nagdasal sa Panginoon na sana hindi umabot sa punto kung ano man ang nasa isipan ni Kasemyong. Hindi niya matatanggap kung ano ang totoong pakay ng elemento na umaaligid kay Belinda. Magkaganon man, siya pa ang mauunang mawala sa katinuan. Aalis na muna ako. Kukunin ko mga gamit sa bahay. Babalik ako para itaboy ng tuluyan ng elementong nakapasok dito. Huwag kang mag-alala paring Rudy. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang elementong yan. Nga pala, kapag nakabalik na si Belinda, huwag mo siyang papalisin. Antayin niya ako. Wika ni Kasemyong. Napatango na lamang si Tatay Rudy. Balisa na rin ito. Hindi siya makapaniwala sa mga nagaganap. Pinasok niya ang kwarto ni Belinda at naghalungkat. Kaso wala itong nakitang kahit na ano. Lumabas na lamang siya. Inintay ang pagbalik ng dalaga. Labis na ang pag-aalala ni Tatay Rudy sa anak. Dahil makalipas ang ilang oras, wala pa din si Belinda sa tahanan. Lalo pat nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi pa rin nakakabalik maging si Kasemyong. Samantala, naantala ang sinakyang tricycle ni Belinda. Hindi na nito maiatid dahil nasira ang gulong. Malakas man ang buhos ng ulan, ngunit napilitan siyang maglakad. Malayo pa ito sa tahanan at dahil sa sama ng panahon, sumilong na muna ang dalaga. Nakisilong ito sa malaking puno ng talisay kung saan niya nakuha ang kayamanan. Pero sa pagkakataong iyon, may nag-aantay sa kanya. Ang elementong nakaupo sa sanga. Nag-anyong binata at nagpakilala kay Belinda. Kagad siyang namukaan ng dalaga at hindi maiwasang matakot. Hoy, wag kang matakot sa akin. Ako to. Bakit ka natatakot, mahal ko? Wika ng lalaki. Ano, mahal ko? Bakit sino ka ba? Tugon ni Belinda. Tawagin mo ako sa pangalang Esteban. Ako yung kasama mo nung nakaraang gabi.
Nagustuhan mo ba? Wika ni Esteban. Napatras si Belinda. Susubukan sanang tumakbo. Pero pagtalikod niya nakaharang si Esteban. Hindi na rin ito makakilos nang hawakan siya sa magkabilang braso. Pagkatapos mong tanggapin ang lahat ng kayamanan, matatakot ka pa rin sa akin. Wika ni Esteban. Teka, hindi ko naman alam na galing sa iyo yung lahat ng yun ah. Tugon ni Belinda. Sa akin galing ang lahat ng yun. Tinupad ko ang kahilingan mo na magkaroon ng maraming pera. At dahil tinanggap mo, sa akin ka na. Matapos magsalita ni Esteban, napansin na lang ni Belinda na nasa ibang lugar sila. Puro kayamanan at salapi ang nakikita niya. Mayahalin tulad sa isang paraiso ang paligid. Maraming nagniningningang kahoy at halaman na sagana sa bungang prutas. Sa bawat lilim ay may kahon ng baryang salapi. Kumikinang, nakakahalina sa paningin. Dito ka sa akin, mahal ko. Manirahan tayo ng sagana at hindi kailanman maghihirap. Wika ni Esteban. Napasigaw sa takot si Belinda nang makita ang tunay na anyo ni Esteban. Dambuhalang lalaki. Malaki ang tiyan. Buhaghag ang buhok. May hawak na sigarilyo at napakabaho ng aroma. Teka, kapre ka? Wika ni Belinda. Tumakbo palayo ang dalaga, pero kahit saang direksyon pumunta, bumabalik pa rin siya sa harapan ni Esteban. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo, mahal ko, dahil hindi na kita papakawalan. Wika na Esteban. Pakiusap. Gusto ko makita yung tatay ko. Palisin mo ko dito. Tugon ni Belinda. Hindi na, mahal ko. Nandito ka na sa aking mundo. Wala nang paraan para lumabas. Wika ng elemento. Napaiyak si Belinda sa narinig. Sa puntong iyon, napagtanto niya na patibong ang kayamanan. Sinisisi nito ang sarili sa paghahangad ng maraming pera. Nauwi sa isang pangyayari na hindi lubos inaasahan. Nagawa siyang paligayahin ng salapi. Subalit kapalit nito ang paglagay sa peligro ng buhay na hindi niya alam kung paano matatakasan. Palimitong nagdasal na sana'y mapansin ni Tatay Rudy ang pagkawala at makahingi ng tulong sa ninong na albularyo. Ngunit hindi niya alam kung pagbibigyan ba siya ng Panginoon, kaya mas lalo na lamang siyang napaiyak. Sa kabilang banda, naglalakad na sa daanan si Tatay Rudy. May hawak na sulo at tinatawag ang pangalan ng anak. Kakatila lang ng ulan. Pasado 9:00 ng gabi at wala pa rin si Belinda. Kaninang umaga pa ito nawala. At dahil sa mga nabahagi sa kanya ni Kasemyong, hindi na siya napakali. Labis ang pag-aalala. Sa daan ay nakasalubong nito ang kumpare. O paring Rudy, anong ginagawa mo dito? Bakit mag-isa ka? Tanong ni Kasemyong. Magmula kanina, hindi pa kasi bumabalik si Belinda eh. Natatakot na ako eh. Tugon ni Tatay Rudy. Eto na nga ba ang sinasabi ko? Nalinti ka na! Wika ni Kasemyong. Binaybay ang bawat lugar para mahanap si Belinda. Ngunit walang nakitang bakas ng dalaga. Ano ba ang sinabi niya sa'yo? Saan daw siya pupunta? Natagalan ako sa pagbalik dahil sa buhos ng ulan eh. Wika ni Kasemyong. Walang problema pare, ang sa akin lang dapat mahanap natin ang anak ko bago pa may mangyaring masama sa kanya. Hindi naman niya sinabi kung saan siya pupunta eh.
Kaya hindi ko alam kung saan siya hanapin. Tugon ni Tatay Rudy. Nilibot nila ang buong lugar pero hindi talaga mahanap si Belinda. Hanggang sa may madaanan silang tricycle sa kabilang daan. Kasalukuyang nagkukumpuni ang driver sa gitna ng maputik na daan. Hindi ko kilala kung sino yung Belinda na tinutukoy nyo. Pero may nahatid ako kanina Hanggang dito lang kami kasi nasiraan. Dumiretso siya dyan sa daan Hindi ko alam kung saan nagpunta. Wika ng driver. O sige pare maraming salamat. Nagmamadali nilang binaybay ang daan na itinuro ng driver. Natagpuan ang nagkalat na mga pinamili. Napatitig kagad si Kasemyong sa puno ng talisay. Ilang sandali pa napagtanto ang isang bagay. Paring Rudy, natagpuan ko na kung nasaan si Belinda. Wika ni Kasemyong. Talaga pare? Nasaan ang anak ko? Tanong ni Tatay Rudy. Tinuro ni Kasemyong ang puno ng talisay. Naguluhan naman si Tatay Rudy. Hindi niya maintindihan ang tinutukoy ng matanda. Kinuha ng kapre ang inaanak ko. Nandyan siya. Wika ni Kasemyong. Teka, hindi pwede yun. Imposible. Belinda! Belinda! Inilabas ni Kasemyong mula sa dalang bayong ang palaspas at lana. Binuhusan niya ng langis ang palaspas. Iwinisik sa mismong puno ng talisay, sabay sambit ng mga kataga. Paulit-ulit niyang winisikan ng lana ang puno ng talisay. Nagsimulang magsindi ng kamangyan at inilapag sa bato. Nilakasan niya ang pagbibigkas ng orasyon. Pilit pinupukaw ang atensyon ng kaparing kumuha kay Belinda. Hindi siya nabigo. Pinaunlakan siya ng nasabing elemento. Pagkarating sa mundo ng nilalang, napatigil sa paghagulgol si Belinda. Nang marinig ang boses ng ama na tinatawag ang kanyang pangalan, tumayo ito hanggang sa pinigilan siya ng nilalang. Sa tingin mo ba, mahal ko, magtatagumpay sila? Hindi ka na makakabalik sa mundo niyo. Wika ni Esteban. Kagad nawala ang elemento sa paningin ni Belinda. Lumitaw sa harapan ni Kasemyong at Tatay Rudy. Sa paghiyaw nito, lumabas ang ihip ng hangin. Nilipad ang nakasinding kamangyan. Kamuntikan pang mabitawan ang hawak na palaspas. Ginagambala niyo ang kasiyahan ko. Wika ng kapre. Ibalik mo sa amin si Belinda. Hindi ka na namin gagambalain. Tugon ni Kasemyong. Hindi maaari. Tinanggap niya ang yaman at siya ang kapalit. Tugon ng nilalang. Animal ka, ibalik mo sa akin ang anak ko. Hoy kapre, hindi ka karapat dapat makipag-ugnayan sa mga tao. Wika ni Tatay Rudy. Nagalit ang nilalang. Gamit ang kakayahan ay pinatahimik niya si Tatay Rudy. Pinaluputan ng baging at inihagis papalayo. Nabagok ang ulo ng ama kaya nawalan ito ng malay. Nabahala na si Kasemyong. Mas pinagtibay ang ginawang orasyon. Inilabas ni Kasemyong ang Trispico Dignum at ang maliit na lagayan na binuhusan ng kamangyan at lana. Nagsimula ng mahirapan ng kapre sa paglabas ng bisa ng orasyon. Hindi na ito makalapit. Napapadaing matapos mawisikan ng lana. Mas lalo pang pinagtibay ni Kasemyong ang orasyon hanggang sa tuluyang hinigop ng lagusan ng kanilang mundo ang kapre. Subalit bago pa man maisagawa ang dasal para mahatak pabalik si Belinda, napamura ang matanda sa pagkadismaya. Kahit anong subok niya, hindi mabuksan ang lagusan.
Paring Rudy! Paring Rudy, gumising ka dyan, pakiusap! Wika ni Kasemyong. Mas lalo pa itong mapamura dahil hindi nagmumulat si Tatay Rudy. Matapos mailigpit ang mga kagamitan, kinarga niya ang kumpare at dinala pa uwi. Ginamot at inantay na magkamalay. Kinabukasan nang magising ang kumpare. Pare, nasaan ang anak ko? Nasaan si Belinda? Tanong ni Tatay Rudy. Pare, huminahon ka. Mababawi din natin si Belinda. Tugon ni Kasemyong. Kailangan kong makuha yung anak ko, paring Semyong. Kailangan natin siyang mabawi. Muling wika ni Tatay Rudy. Pinigilan ito ni Kasemyong nang akma itong lalabas ng bahay. Masama pa ang pakiramdam nito. Hindi pa maayos ang kondisyon ng katawan. Pinainom na muna ang kumpare ng gamot at pinagpahinga. Makalipas ang ilang oras, nasa wisyo na si Tatay Rudy. Plinano nila ang gagawin na pagbawi kay Belinda. Inayos ni Kasemyong ang mga gamit pang orasyon. Nahanap nila ang kahon ng yaman. Ipinasok ito sa loob ng bilog na inihugis na gawa sa kamangyan at asin. Sa isang lagayan naman pinaghalo-halo ang lana. 3 dakot ng kamangyan at asin. Ibinabad din ng dignum. Isinulat ni Kasemyong ang pangalan ng nilalang sa kaperasong papel. Pagkatapos tahimik na nag-usal ng dasal upang mapukaw ang atensyon ng kapre. Magkaiba man ang mundong ginagalawan, nakakaya ni Kasemyong na tawagin ang ibang nilalang basta alam niya ang pangalan. Sumali na rin si Tatay Rudy. Sabay silang nagdasal ng taimtim. Binilinan ng mga nararapat niyang gawin. Pare, paulit-ulit mo lang bigkasin ang mga salitang ito. Huwag mong iwanan ng tingin ng 3 kandilang nakasindi. Tumangulang si Tatay Rudy. Pumalit sa pwesto ni Kasemyong sa loob ng bilog. Sinaulo niya ang Latin na dasal na ibinili ng kumpare at tinandaan ang pagbigkas. Mag-isa na lang siyang naiwan. Paunti-unting lumakas ang ihip ng hangin. May mabigat na presensyang lumitaw. Hindi rin niya makita ng diretsyo kaya't nakaramdam siya ng takot. Nagpatuloy naman sa pag-uusal si Tatay Rudy. Sa kabilang banda, nabuhayan muli ng loob si Belinda nang marinig ang boses ni Kasemyong. Paulit-ulit itong tinatawag ang pangalan niya. Nagsimula na ring magwala ang kapre. Kaagad itong nawala sa paningin niya para hanapin ang ninong. Samantala, mariin ang pagkakabigkas ng bawat salitang Latin ni Kasemyong. Inilabas niya na ang isa pang 3 pico dignum. Ikwinintas sa leeg. Dagdag proteksyon habang kinakalaban ang elemento. Hanggang sa lumitaw ang kapre sa harapan, kaagad nagtuos ang mga ito. Naririndi na ako sa dasal mo. Manahimik ka, tanda. Hindi ko ibabalik ang babaeng yon dahil tinanggap niya ang kayamanan. Wika ni Esteban. Ibalik mo ang babae sa mundo ng mga tao dahil doon siya nararapat. Ibalik mo siya sa amin kung ayaw mong tapusin ko ang buhay mo. Wika ni Kasemyong. Hangal, baka gusto mong buhay mo ang tapusin ko. Maigpit na hinawakan ni Kasemyong ang dignum. Gumagalaw na ang lupang kinakatayuan. Nagsilapit na ang mga baging na may layong kumapit sa katawan. Subalit dahil sa bisa ng pangontrang hawak, hindi ito makalapit sa kanya. Muling nag-usal si Kasemyong. Mapapansin ang kusang pag-urong ng mga baging at pagtigil ng paggalaw ng lupa. Maging si Esteban ay napatras matapos maramdaman ang presensya ni Kasemyong.
Ipinagpatuloy ni Kasemyong ang pag-usal ng dasal ng Terspiko. Malapit nang bumukas ang lagusan. Tinawag niya ang pangalan ni Belinda. Napaluha matapos marinig ang tugon ng inaanak. Nandito po ako, Ninong. Tulungan niyo po ako. Wika ni Belinda. Halos mawasak ang kalooban ni Kasemyong nang marinig ang palahaw ng inaanak. Mas nilakasan niya ang pag-usal. Ngayon, lasapin mo ang gante ng orasyon ko, nilalang. Wika ni Kasemyong. Dinampot nito ang balisong sa tagiliran. Dinasalan. Binuhusan ng lana. Winisikan ng kamangyan. Inihagi sa direksyon ng kapre at sinabayan ng orasyon. Bumaon ang balisong sa mismong puno ng kapre. Umangil ito ng napakalakas. Umalingaw-ngaw sa buong kakawayan ang ingay. Ilang sandali pa bumukas ang malaking lagusan. Dahan-dahan itong hinigop pabalik. Belinda, kung naririnig mo ko, sumagot ka. Sabayan mo ko sa pagbigkas ng mga kataga. Wika ni Kasemyong. Pero tila hindi siya naririnig ng dalaga. Sabayan mo ko. Kung ano man ang naririnig mo, ulitin mo. Wika ni Kasemyong. Sa huling banggit ng orasyon, ginuhitan niya ang puno ng talisay gamit ang Terspiko. Ilang sandali lang, tuluyang nilamon ng lagusan ang kapre. Natagpuan si Belinda sa likuran ng puno. Umiiyak at tulala. Para bang walang ideya sa mga nangyari. Tuluyang tinapos si Kasemyong ang orasyon sa pamamagitan ng muling pagdarasal. Naabutan pa nila si Tatay Rudy sa tahanan. Nagdarasal pa rin sa salitang Latin dahil ito ang bilin ni Kasemyong. Belinda, totoo ba? Ikaw ba yan, anak? Wika ni Tatay Rudy. Tuwang-tuwa ito nang makita ang anak. Kahit na wala pa sa tamang wisyo dahil galing pa ito sa ibang dimensyon. Maigpit niya itong niyakap. Binigyan lunas ni Kasemyong si Belinda upang maibalik sa tamang pag-iisip. Makalipas ang ilang oras, sumikat na ang araw. Nasa kondisyon na ang alaala ni Belinda. Humagulgol ito habang pinapaliwanag ang pangyayari mula sa umpisa at kung paano niyang natagpuan ang yaman at kung paano siyang napadpad sa mundo ng kapre. Hindi niya rin maiwasang sisihin ang sarili dahil padalos-dalos ang kilos. Nabulag sa salaping nasa harapan. Humingi na rin ng tawad sa ama, pati na rin sa ninong. Pasensya na po talaga kayo, Tatay. Ninong Semyong, hindi ko na po yun uulitin. Makukontento na po ako kung nung meron tayo. Wika ni Belinda. Hindi naman kami galit, anak. Ang sa amin lang, wag mo nang ulitin. Wag mo nang ipahamak ang sarili mo. Tugon ni Tatay Rudy. Napansin ni Kasemyong ang marka sa tiyan ni Belinda. May damit naman ng dalaga pero malinaw niya itong nakikita. Kagad niyang pinulsuhan. Hindi makapaniwala sa nalaman. Belinda, nakipagtalik ka ba sa nilalang? Tanong ni Kasemyong. Ano? Paring Semyong naman. Paring Rode, buntis ang inaanak ko. Lahat sila ay natahimik. Mas lalong napahagulgol si Belinda. Nung gabi po may lalaking pumasok sa kwarto ko eh. Hindi ko po alam kung ano yung nangyari. Akala ko po kasi hindi totoo eh. Kagad napatayo si Kasemyong. Nagsagawa ng inuming pampalaglag. Pinainom niya ito kay Belinda at ilang sandali lang. Dinugo ang dalaga. Inilabas ang itim na bagay. May imahe ng isang halimaw. Maliit ang itsura, pero may muka. Sinaksak ito ng patalim ni Kasemyong at pinaliguan ng lana
Binawian ng buhay ang nilalang at kagad nilang nilibing. Dinala si Belinda sa puno ng talisay at muling nagsagawa ng orasyon para hindi na muling malapitan ng kung anong elemento. Nakahinga ng maluwag pagkatapos ng mga kaganapan. Natakot nang lumabas ng bahay si Belinda. Hanggang sa pagdungaw na lamang ito sa bintana, hindi na kailanman naghangad ng karangyaan. Kung sa kapamakan ng buhay ang kahantungan, lahat ng nabili ng salapi ng kapre, sinunog lahat ni Kasemyong. Nawala rin ang 2 kahon ng yaman matapos ang pagtutuos nila sa elemento. Sa paglipas ng mga araw, naging mapayapa muli ang buhay ni Tatay Rudy at Belinda. Sinamahan na rin sila ni Kasemyong para magbantay sarado. Hindi nagpakampante ang matanda. Kung sakali mang merong mangyari, kagad niyang maaagapan ang banta ng kapre sa puno ng talisay. Isa to sa mahirap na karanasan, mga kabayan, lalo pa kapag, alam mo yun, nasa probinsya tapos walang-wala talaga. Hindi mo maiiwasan na madali kang maluloko ng mga nilalang. Ang problema kasi dito, kahit walang nabanggit na kasunduan, sa oras na tanggapin mo ang ibinigay sa'yo ng mga elemento at nilalang, automatic yun. Nahulog ka na sa bitag nila. Kayo ba, mga kabayan, may mga karanasan ba kayo or may alam kayong kwento tungkol dito? Yung kapag tinanggap mo yung bigay sa'yo, kapalit nun kaluluwa mo. Kung meron man, share nyo sa ating comment section. Salamat.